Ang title po ng ating mensahe ay ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Medyo mahaba po ang Tagalog ng justification by faith, no? Yun po ang title sa Ingles, ngunit pag tinagalog po natin, ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Actually, ang mas tamang term is inaaring matuwid. Pero mahirap pong maintindihan yung mga hindi pa sanay masyado sa malalim na Tagalog. Inaaring matuwid, no? Justified po ang ibig sabihin nun. Kaya gamitin na lang po natin yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung last time po, naalala nyo, ay ni-rebuke po ni Paul si Peter. So sa chapter 2 sa verses 11 to 14, nakita natin po kung paano pinuna ni Apostol Pablo si Apostol Pedro. Ngayon, hindi po natin sinasadya na ang ating serye ay naririto sa section na ito, kung saan pinapakita ng Biblia na si Apostol Pedro ay maaari ding punahin ng kapwa niyang apostol. Datapwat hindi siya ang pinakapinuno ng mga apostol, kundi isa lang sa mga apostol na hinirang ng ating Panginoon. Wala pong tinatawag na Vicar of Christ, representative ni Kristo sa lupa. Si Pedro po, kahit siya po mismo, ay tatanggi doon sa pagtaguri sa kanya ng ganoon. At makikita natin nung last message po natin na si Apostol Pablo mismo ay ginamit ang kanyang pagiging apostol sa sarili niyang katayuan upang ituwid, punahin si Apostol Pedro. Sapagkat meron siyang ginawa na parang taliwas sa ebanghelyong kanyang pinapangaral. Pinapangaral niya ang salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Tapos, nung nasa Antioch siya ay nakisalamuha sa mga Hentil, kumakain ng kanilang pagkain, nakikipamuhay sa kanila na parang sila ay talagang tunay na magkakapatid sa pananampalataya. Wala siyang ipinapakitang pagkakaiba, sapagkat yan naman ang kanyang realisasyon. Sa Acts chapter 10, pinapunta siya ng Panginoon sa bahay ni Cornelius, isang Roman centurion. At doon ibinahagi niya ang ebanghelyo ng Diyos at nakakilala sa Panginoon si Cornelius at ang kanyang sambahayan at mga kaibigan. At doon, pumasok siya sa bahay ng isang Hentil, nanirahan siya sa bahay ng isang Hentil, at siya ay kumain ng pagkain ng mga Hentil. Bago pa noon, ipinakita ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang vision na pwede niyang kainin ang lahat, wala nang bawal, sapagkat siya ay pinalaya na ng Diyos sa kautusan. Tapos may dumating na mga Judaizer sa Antioch na siguro nagmula sa church sa Jerusalem. Kaya ang wika ng verse 12, certain men came from James. Si James po ay ang pinuno ng mga elders sa church at Jerusalem. Siya po ang kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ito si James na kapatid ni John. Ito po si James na kapatid ni Jesus. So dito sa tekstong to, maraming binubuwag na mga paniniwala, hindi po ba? Ng ating kinalakhang relihiyon. At doon po sa episode na yon, ipinangaral ni Pablo ang katotohanan ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Dito sa mga verses na ating pag-aaralan, pagkatapos ng pagtutuwid ni Pablo kay Pedro, tinuloy niya ang paliwanag niya tungkol sa kaligtasan ng Diyos. So ngayon, hindi natin tiyak kung
Kung ito ay isang pangungusap niya kay Pedro pa rin, sa harap ng buong iglesia sa Antioch, yan po ang eksena. So nandyan si Pedro, nandito si Pablo, at siya'y pinangangaralan ni Pablo. No? So much for being the Bishop of Rome. So siya po ay nakatayo dyan at nakikinig ang buong church sa Antioch. Piniliwanag niya tungkol ang pinaliwanag niya dito ay tungkol sa kaligtasan ng Diyos. At ang kaligtasan ng Diyos, malinaw na malinaw, ay ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Yan po ang gospel na masugid na dinidepensahan ni Pablo dito sa sulat niya sa mga Galatian churches. Dahil may mga pumasok nga na Judaizer at ang tinuturo ay in addition to salvation by grace through faith in Christ, kailangan yung sumunod sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises at sa mga Hudyo. Sa katotohanan lang, ipapaliwanag ni Pablo dito na hindi po yon ang daan ng kaligtasan. Mula pa sa umpisa ng kasaysayan, ang tanong ng puso ng tao ay, but how can a man be in the right before God? Job chapter 9 verse 2. Sinasagot ni Job ang kanyang kaibigan na si Bildad, the Shuhite. Sinasagot niya ang kanyang mga paratang. At dito sa verse na ito, ipinapakita ni Job, ang Job po ay isa sa mga unang sinulat na aklat ng Old Testament na halos kasabay ng Genesis. So sa umpisa pa lang ng kasaysayan, ito na ang katanungan ng tao. Paano ba maging matuwid sa mata ng Diyos? At mula sa lumang tipan, ang kasagutan dito ay, but the righteous shall live by his faith. Habakkuk chapter 2 verse 4. Hindi ko po alam kung Habakuk yon o Habakuk. No? Basta mahirap i-spell. Habakkuk chapter 2 verse 4, but the righteous shall live by his faith. Yan po ang sagot sa katanungan, how can a man be right before God? Paano ba maging matuwid sa harap ng Diyos? Ang sagot, ang magiging matuwid sa harap ng Diyos ay dapat maniwala sa kaligtasan na ibinibigay at iginagawad ng Diyos para sa lahat. Kaya inulit itong the righteous shall live by faith. Sinabi sa Old Testament, inulit ito 3 beses sa New Testament. Romans 1:17. Ang sabi ni Pablo doon, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Ang sabi niya kasi, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Tapos, for in it, dahil sa paniniwala, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Inulit muli ni Pablo ito sa Galatians 3:11. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Inulit muli ito ng may akda ng Hebrews 10:38. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Ang isang magandang definisyon ng doktrinang ito, ng justification by faith, ay binigay ni Dr. Warren Wiersbe sa kanyang komentaryo sa Galatians. Ang wika niya, justification is the act of God whereby He declares the believing sinner
righteous in Jesus Christ. Lilinawin po natin yan mamaya. So ang unang punto ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ay ito. Ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay ang kaligtasan na kaloob ng Diyos. Wala na siyang ibang kaparaanan ng kaligtasan na ibinigay kundi si Kristo Jesus. Wala na siyang sistema ng kaligtasan na kanyang ibinigay para sa lahat ng tao kundi ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala pong iba. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang pagtupad ng lahat ng hinihingi ng batas. Pati na rin ang pagbayad sala ng lahat ng kasalanan, ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Yan po ang ating pinaniniwalaan pag sinabi natin, we believe in Christ. Yan po ang ating pinaniniwalaan. Na siya ay gumawa ng dalawang bagay. Tawag nila, active obedience. He lived a perfect life. Pangalawa, passive obedience. He died an atoning death. Yung dalawang yan. Kaya inaawit natin madalas, my hope is built on nothing less than Jesus' blood. Ang kanyang passive obedience. And righteousness. Ang kanyang active obedience. At dahil po sa kanya, tayo po ay may kaligtasan. Ito po ang aking translation nung definition ni Dr. Warren Wiersbe ng justification by faith. Ang pagpapalang ito ay isang gawain ng Diyos kung saan kanyang idinideklara na matuwid ang mga makasalanan na mananampalataya sa ganap na pagtupad ni Jesus ng lahat ng hinihingi ng kautusan. Makikita po natin ito sa Romans chapter 3. Magiging madalas po ang quotation natin from the book of Romans sapagkat ang Galatians po ay sinulat ni Pablo bago niya sinulat ang Romans. Gigil na gigil siya sa Galatians. Pero 6 na chapter lang siya. Siguro marami siyang ginagawa. Hindi niya maipaliwanag systematically ang gospel. Kaya sinulat niya ang Romans. Ang Romans po ay parang pagpapaliwanag ng katotohanan na kanyang ibinigay sa Galatians. So nauna po yung Galatians sa kanyang isinulat. Sumunod po yung Romans. Kaya marami po sa Romans ay pagpapaliwanag ng sinabi niya sa Galatians. No? So, Romans chapter 3. Babasahin ko po ang verses 21 to 26. Ako sana po hindi tayo magtagal dito dahil ito po ay napakayamang passage of Scripture. No? But now, sabi ni Pablo, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Bakit niya sinabi yun? Kasi sa verse 20, sabi niya, for by works of the law, no human being will be justified. Saan niyo narinig yun? Sa Galatians chapter 2, verse 16. So pinaliwanag niya dito, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. But, sabi niya, but now, the righteousness of God has been manifested. Ibinigay na niya, ipinakita na niya, apart from the law. Labas dun sa kautusan na kanya ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Although the law and the prophets, yung pong term na yon, law and the prophets, refers to the Old Testament. No? Although sabi niya, although the law and the prophets or the Old Testament, ang Lumang Tipan, bear witness to it
bear witness to the righteousness given by God. So sa Old Testament pa lang, itinuturo na ang justification by faith. Sabi sa verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Sa Old Testament pa lang, isinisigaw na ng Diyos yun. Kaya sinabi niya dun sa serpent, the seed of the woman shall bruise your head. Genesis 3:15. Kaya sinabi niya sa pamamagitan ni Jacob sa Genesis 49:10, but the banner shall not depart from Judah. Sino po ang galing sa Judah? Si Jesus. Si Jesus. Throughout the Old Testament, ipinapangaral the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift. Justified by His grace, Kanyang kagandang loob, as a gift, isang kaloob sa atin na walang bayad. Walang hinihinging mabubuting gawa. We are justified. Tayo ginagawang inaaring matuwid sa mata ng Diyos sa ating paniniwala sa Kanyang anak. Justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi sa Ephesians 1:7, He redeemed us by His blood. Sabi sa 1 John chapter 2, He is the propitiation, pagbabayad sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sabi sa Hebrews 10 chapter 12, pinagbayaran niya, siya mismo ang naging alay para sa ating pagbabayad sala sa krus. Verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood to be revealed by faith, to be received by faith. This was to show God's righteousness. Dito pinapakita ng Diyos ay matuwid because in His divine forbearance He had passed over former sins. Nung panahon ng Old Testament, Kanyang pinapatawad ang mga tao na nagbibigay ng alay, na simbolo lamang ng dakilang alay na ibibigay sa krus. Kanyang napapatawad ang mga tao sapagkat alam niya na balang araw magkakaroon ng isang pag-aalay sa krus na magiging kabayaran ng lahat ng kanilang kasalanan. So siya'y matuwid, wala siyang pinalampas. Lahat ng ating pagkakasala ay bayad. It was to show His righteousness at the present time so that He might be just, matuwid, and the justifier of the one who has faith in Jesus. Yan po ang katotohanan ng justification by faith. Ito ay gawa ng Diyos. Sabi sa Romans 3:21, but now the righteousness of God has been manifested. Siya mismo ang nagdala. Datapwat, dahil gawa ng Diyos, ito ay minsanan lang. We are justified only once. At past tense na. Kung kayo'y naniniwala na kay Jesus, kayo'y justified, kayo'y born again na, tapos na yun. Minsanan lang yun. Alam ko, marami po sa atin, sa ating kabataan siguro, o kahit na sa ating katandaan, nung kayo'y unang pinalapit upang manalangin at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lumapit kayo once, lumapit kayo twice, lumapit kayo 3 times. Sino po umaamin yan? Ayan, pare-pareho po tayo, no? Pare-pareho po tayo. Nung una po, dahil anak ako ng pastor, nanawagan ng aking ama mula sa pulpito, sino ang nais maniwala kay Jesus? Ako'y maliit pa, lumapit naman ako. No? Nung ako'y high school, sa aming high school chapel service, sino ang gustong maniwala kay Jesus? Lapit ako ulit. No? Sa tuwing merong altar call, lumalapit ako.
Bakit? Naniniguro ako. Pero mga kapatid, kung gawa ito ng Diyos, ito ay minsanan lang. Kaya ngayon, ako'y litong-lito. Tinatanong ako, kailan ka ba na born again? Actually, hindi ko po matandaan ang date. Basta, it happened between February 1976, yan yung una kong paglapit sa Diyos, at February 1986. So sa loob ng 10 taon, ako na born again. Napakakulit ko kasi. No? Ganyan na nangyayari sa mga matitigas ang ulo. No? 10 years para lang ako maborn again. Siguro ang sabi ng Panginoon, grabe tong kulit nito. No? Mauulit-ulitin ko ito. Pero minsan lang ang justification ng Diyos. Ganap, perfect, at walang kulang. Sabi sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, past tense, we have peace with God, present tense, present perfect, continuing into the future. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Since we have been justified by faith, we have peace. Sabi sa Romans 8:33, who shall bring any charge against God's elect? Sinong magsasabi na hindi tayo saved? Yung mga tinawag ni Kristo, yung mga binorn again niya. Sino ang magsasabi? Ang sabi ni Pablo, it is God who justifies. So siya po ang may gawa, minsanan lang, ganap, walang kulang. Ito ay isang pagdedeklara na matuwid ang isang makasalanan. Justified by His grace as a gift. Declaration of justification. We are declared righteous. Sa ESV po may footnote, counted as righteous. Sa NASB, reckoned as righteous. Considered, declared. So parang nasa court, ikaw ay acquitted. Wala kang sala. Yun po ang ibig sabihin ng to be justified. Di kaya o. Wala ka ng pagkakasala. You are free of any penalty. Justified by His grace as a gift. Sabi ng Romans 3:24. Para sa mga makasalanan, yun ang sabi sa Romans 4:5. As to the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly. Wala siyang ibang ginajustify kundi yung ungodly. Yung kinikilala ang kanilang karimari-marim na kasalanan. Wala siyang ginajustify kundi yung mga ganon. Yung mga nag-aakalang sila ay matuwid, katulad ng Pariseo sa Luke 18. Sabi niya, salamat Panginoon at ako'y matuwid. Hindi ako katulad nitong tax collector na ito. Yung tax collector naman na kanyang tinuro, ni hindi maiangat ang kanyang ulo sa langit, sa kanyang kahihiyan, sa kanyang pagsisisi, kanyang dinidibdiban ang sarili. At sabi niya, have mercy on me, O God, for I am a sinner. Ang sabi ni Kristo Jesus, yun ang umuwi sa kanyang tahanan na taglay ang justification. Siya ang naligtas, hindi yung Pariseo. So ang kaligtasan, ang justification ay para sa mga makasalanan at yung kumikilala na sila ay makasalanan. Ito ay dahil sa ganap na pagtupad ni Kristo Jesus ng lahat ng hinihingi ng batas. Kaya lang tayo na-justify dahil we are justified in Christ. Literally, we are united in Him. Hindi natin alam kung saan tayo nagtatapos at kung saan siya nag-uumpisa. Sapagkat we are in Him and He is in us. Meron tayong spiritual union, isang kaugnayan kay Jesus na siya lamang ang maaaring magbigay. Ito ay ganap na pagtupad niya ng lahat ng hinihingi ng batas. Yan ang basis ng ating justification. Hindi sarili nating pagtupad sapagkat hindi natin kaya. Sabi sa Hebrews chapter 4, verses 14 to 16,
Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are. Sapagkat siya'y naging tunay na tao talaga. Siya'y nakaranas ng temptasyon. But one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya tayo nakalalapit sapagkat siya ay nakalusot sa kakabanal-banalan ng langit dahil siya ay walang sala. Natupad niya lahat ang kailangan ng kautusan. At dahil sa tayo'y nasa Kanya, tayo'y pinalaya na rin sa tanikala ng kautusan. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 12 to 14, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Siya ay umupo kasi tapos na ang trabaho. Parang ang lola ko nung ako'y maliit. Kapag inuutusan kaming magbunot, yung bahay po namin sa Malolos, napakalawak po ng sahig, no? Puro kahoy po. Araw-araw namin binubunot ng aking pinsan. Hindi ko naman alam kung bakit araw-araw wala naman kaming bisita. Wala naman pumapasok sa bahay. Malinis naman, makintab. Pero ginigising kami ng alas 4 ng umaga ng aking lola para bunutin yung buong sahig. Ganito po kahaba. Ganyan po kalawak ang aming binubunot. At kapag ikay umupo ng saglit at hindi ka patapos, lagot ka. May palo ka ng pagi. No? Pero kung ikay tapos na at umupo ka at tapos na, okay lang. Si Jesus tapos na ang gawain. Kaya umupo na siya sa langit. Tapos na mga kapatid. Wala nang kailangan idagdag. Kailangan lang nating manampalataya sa kanyang natapos na gawain. Ang pagpapalang ito, justification by faith, ay para sa lahat. Tingnan niyo yung verse 15. Nako, medyo bibilisan po natin. Nasa verse 15 pa lang po tayo, no? We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. So sinasabi ni Pablo kay Peter, tsaka kay Barnabas at sa ibang Hudyo na parang nag-backslide. Sabi niya, we ourselves are Jews by birth. Tayo mga Hudyo, lumaki tayo sa sistema ng batas. Alam natin ang kautusan ni Moises. Alam natin ang Old Testament. Meron tayong batas. And we are not Gentile sinners. Hindi tayo katulad ng mga hentil na walang binigay na batas sa kanila, datapwat hindi nila alam na sila yung nagkakasala na. Hindi tayo ganon. So parang may pribilehiyo tayo. Pero sabi niya, kahit na tayo ganon, yet we know that a person is not justified by works of the law. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 9. What then? Are we Jews any better off? Tayo ba'y nakalalamang? No, not at all, sabi niya. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. Tayo at mga hentil, pareho lang tayo ng hentil. Tayo na tumanggap ng kautusan at sila na hindi tumanggap ng kautusan, lahat tayo ay makasalanan. Yung po ang sinasabi niya sa Ephesians 2:3. Among all, we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Lahat po ng sansinukob ay pareho nating makasalanan. Sinabi niya ang mga hentil sa Ephesians 2:11-12. Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision,
by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ganon ang mga hintil, walang batas. Ang mga Hudyo, may batas. Pero ang lahat ay makasalanan. May batas man o wala. Yun po ang sinasabi niya sa verse 15. So ang pagiging matuwid, malinaw, ay hindi makakamit sa pamamagitan ng works of the law. Tingnan niyo yung verse 16 ha. Babasahin kong 3 beses po niyang sinabi na ang kaligtasan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng works of the law. Bilangin niyo ha. Yet we know that a person is not justified by works of the law. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Dalawa na. Because by works of the law, no one will be justified. 3 beses niya inulit. Bakit? Kasi baka hindi nyo magets. Baka hindi natin makuha. 3 beses niya inulit. Yung una ay doctrinal, not justified by works of the law. A person, personal siya. A person is not justified by works of the law. So we also, ginawa nilang personal sa sarili nila. We are not justified by works of the law. Tapos, general. But because by works of the law, no one will be justified. Works of the law, works of the law, works of the law will not be justified, will not be justified, will not be justified. 3 beses niya sinabi, therefore, anong sinasabi nung verse sa atin? Ang isang tao ay hindi maaaring maligtas by works of the law. Malinaw po. Sana po malinaw, 3 beses inulit ni Pablo no? At ganyan din naman ang sinasabi sa ibang portions of Scripture. Acts 13:38 to 39. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you through Jesus Christ. Siya po ay nagpipreach sa Antioch, no? Sa Pisidian Antioch. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you, and by him, Jesus Christ, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. So yan, pinipreach na yan ni Paul sa kanyang first missionary journey. Sa Romans chapter 3, verse 20, binasa ko kanina, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So Romans 7:7, what then shall we say, that the law is sin? By no means. Hindi po masama ang kautusan. Banal nga po ang kautusan. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. Yung po ang purpose ng law, na maging salamin at ipakita sa atin na tayo'y makasalanan. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Oo nga naman. Nung binasa natin yung 10 Commandments at sinabi sa ika-10, you shall not covet. Ano yung covet? Parang masarap gawin yun Hindi ba ang bata, pag sinabihan mo, huwag mo nga hawakan yan, mainit. Anong gagawin? Hahawakan. Hindi ba? Ang bata po hindi po kailangan turuan na maging pasaway. Ang bata po natural na pasaway. No? Sapagkat, pag sinabi mo sa kanya kung ano yung rule, alam na niya na kasalanan yun. Ganun po ang purpose ng law. Romans 4:15, for the law brings wrath, where there is no law, there is no transgression. Kung wala nga naman mga batas, walang kasalanan. Di ba? Romans 5:13, for sin indeed was in the world before the law was given. Bago pa binigay ang law, kailan binigay ang law?
Exodus chapter 20. Kailan nag-umpisa mag-sin ang tao? Genesis chapter 3. So malayo pa lang, nagkakasala na ang tao. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Kung wala nga namang law, walang pagkakasala. Wala kang babaliin eh. No? Romans 5:20. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So yun ang purpose ng law. Hindi magligtas, kundi maging salamin sa atin. Sabi nga ni Pastor Larry kanina umaga, it is not a ladder to climb to heaven. It is a mirror to see our sinfulness. Ang pagiging matuwid ay makakamit lamang through faith in Jesus Christ. Tingnan niyo ulit yung verse 16. Paulit-ulit. A person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ. Paulit-ulit siya. Justified by faith in Christ. We believed in Christ. We believed in Christ so that we can be justified by faith in Christ. 3 beses din niya inulit. Bakit? Importante kasi. Sa Romans 3, verses 21 to 26, binasa ko na yung kanina. So babasahin ko na lang ang Romans 4:5. And to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Sa Romans chapter 4, binibigay pong halimbawa ni Pablo si Abraham. Wala pa batas, wala pa si Moses, wala pang Mosaic law. Pero siya ay naniwala sa pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Magmumula sa iyong mga anak ang magpapala ng buong mundo na siyang magiging kaligtasan ng buong mundo. From your offspring, all of the nations of the world will be blessed. Yun ang pangako na pinaniwala ni Abraham. At sino yun? Sabi sa Galatians 3:13, si Christ yung offspring na yun, sabi ni Pablo. Siya yung offspring na pinangako sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang katotohanan ito ay actually niyakap ni Pablo at ni Pedro sa kanilang buhay. Kasi sabi ni Pablo sa verse 16, so we also have believed in faith in Christ to be justified. We also, sinama niya si Pedro. Pinagalitan niya pero sinama niya, save ka naman. No? Sa laula ka lang. Pero save ka. Sinama niya si Barnabas. Nanghina ka. Okay lang yun. Save ka pa rin. For so we believe. Paano natin alam na naniwala si Pablo? Philippians 3, verse 8. Indeed, I count everything as loss, because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Testimonyo yan ni Pablo. So alam natin that he is saved by faith. Si Peter. Si Peter, sabi niya sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Naniwala siya dun sa natapos na gawain ni Jesus sa krus, na ang katapusan ay signified by His rising from the dead. Naniwala si Peter doon. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you,
who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Si Peter po, kahit po nang hina, he was saved by faith in Christ. In fact, sa 2 Peter chapter 3 verse 15, kinilala niya ang otoridad ni Pablo. Sabi niya, marami siyang katuruan na mahirap maintindihan, katulad din ng ibang scriptures. So inilinya niya ang mga sulat ni Pablo na Holy Scripture. So kahit na pinuna siya ni Pablo, kinilala niya ang katotohanan at taglay ni Pablo sa kanyang buhay. At siya ay naniwala. Pangalawa, bakit ang bilis ng oras, no? Parang katatayo ko lang dito, malapit na matapos. O bueno, number 2, ang pagiging matuwid kay Kristo ay hindi kalayaan na magkasala, kundi kalayaan na mabuhay para sa Kanya. Uulitin ko, ang pagiging matuwid kay Kristo Jesus ay hindi kalayaan na magkasala, kundi kalayaan na mabuhay para sa Kanya. No? Yung first part po, yun po ang statement ni Pablo tungkol sa justification by faith. Yung second part, itong number 2, ay ang kanyang defense ng kanyang statement. So sabi niya, sa verses 17 to 18, but if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Parang nakakalitong basahin, ano? No, medyo ililiwanag ko sa inyo. Ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay hindi kalayaan na magkasala. Sapagkat ang paratang sa kanya ng mga Judaizer is, since hindi na kayo sumusunod sa kautusan, kayo ay makasalanan. Pero dahil si Jesus ang tumawag sa kanila na maniwala sa Kanya at maging malaya sa kautusan, datapwat ang nagkasala ay si Jesus. Yun ang sinasabi niya. So kung ang sinasabi ninyo mga Judaizer na ang hindi pagsunod o ang aming pagkalaya sa tanikala ng batas ay pagiging makasalanan namin dahil wala nang batas eh. So malaya ba kami magkasala? Ano sabi niya sa verse 7? Certainly not. God forbid. Hindi po ganon. Piniliwanag niya ito sa Romans 6, verses 1 to 4. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Babalik ako ng isang verse sa chapter 5 ng Romans. Kasi sabi niya sa chapter 5 verse 21, 20 pala, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So where sin increased, there's more grace. So ang iisipin ng Judaizers, then now I can sin so that I can receive more grace. Hindi ba ganyan tayong mag-isip? No? Aha! Born again na pala ako. Hindi na ako pupunta sa impyerno. Pwede na ako mag-happy-happy. Hindi po. Hindi po kalayaan na magkasala ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Sabi niya, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? So naisip na ni Pablo ang iniisip natin. No? So magkakasala na lang ako para lalong mag-abound ang grace sa akin. Sabi niya, by no means. God forbid. Pareho nang sinabi niya sa verse 17. Certainly not. How can we who died to sin still live in it? Oo nga naman. How did we die to sin? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Ano ibig sabihin ng baptized into Christ Jesus? Tayo ay inimmerse at ipinasok as it were sa Kanya, datapwat nung siya ay namatay sa krus,
tayo ay namatay din sa krus. So kung kayo'y patay na, bakit pa kayo mamumuhay sa kasalanan? Yun ang sinasabi niya. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Yung po ang testimonyo ng mga binautismo na ating pinanood. Kaya sila inilubog sa tubig to represent yung kanilang pagkamatay sa kanilang kasalanan, kanilang pagkamatay kay Kristo Jesus. Dahil namatay si Jesus, sila ay patay na rin. At dahil siya ay nabuhay na maguli, sila ay binuhay din maguli. To newness of life. Yung pong ibig sabihin ng baptism. Kaya po tayo nagbabaptize ng lubog. No, nilulubog po natin. Para kung talagang makulit kayo, hindi namin kayo iaangat hanggat hindi kayo nagre-repent. No? Sabi sa Romans 6:15, what then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Certainly not. Paulit-ulit siya sa verse 17, sa Romans 6, sa Romans 6:15. Certainly not. Ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay kalayaan na mabuhay para kay Kristo Jesus. Para kay Kristo Jesus. Ito ang favorite verse ko. Romans 2:19-20. For through the law I died to the law so that I might live to God. So kung di nyo na ako ngayon, in-explain niya sa verse 20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Sinusulat ni Pablo ito, napako na sa krus si Kristo Jesus. Nailibing na siya at nabuhay na siya na maguli. At siya po ay umakyat na sa langit. Pero sabi niya, I have been crucified with Christ. Past tense. Tapos na. Kung si Kristo Jesus ay namatay, dahil pinagbayaran niya ang lahat ng aking sala ayon sa kautusan, so ako, bayad na. Bayad na ako kasi pinagbayaran na niya eh. I have been crucified with Christ. Yung po ang ibig sabihin nun. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Totoo ba yan sa buhay ninyo? Christ lives in you? O isinisingit nyo pa rin yung sarili ninyo manaka-naka? Kung kayo po ay naging Kristiyano, katulad ko, under Campus Crusade for Christ, meron pong circle. Diba? Itong buhay mo, merong throne. At ang ideal po ay ilalagay natin si Jesus on the throne of our lives. Pero madalas po, no, dinidethrone natin siya para masunod ang ating kagustuhan. Kapag ginagawa natin yung kailangan natin i-confess sapagkat pinagbayaran na ni Jesus yung kasalanan yon. At ibabalik natin siya sa throne ng ating buhay. Kaya ang tawag nila doon, carnal Christian. Pero sa totoo lang, walang Christian na carnal. Para tayong carnal, pareho ni Pedro, para siyang Judaizer, dahil he pulled back from the Gentiles. So parang naniniwala siya doon sa Judaizers. Parang lang. Pero sa totoo lang, tayo ligtas na. Tayo may upuan na sa langit. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. We live by faith and not by sight. Hindi natin nakikita si Kristo, pero siya ang laman ng ating isipan. Hindi natin naririnig ang kanyang boses, ngunit siya ang boses na nasa likod ng ating pag-iisip sa tuwi-tuwina. Hindi natin siya nakikita at nararamdaman, ngunit ang kanyang puso ang tumitibok sa ating puso. Yan po ang ibig sabihin nito.
Noong 2011 po, ako po'y pinalad na mag-lead ng isang pilgrimage sa Jerusalem. At binaptize ko po ang 23 members ng church natin sa Jordan. Mantakin niyo. Doon binaptize si Kristo eh. Doon siya binaptize. Gusto ko nga akong magpabautismo, kaya lang ako lang ang pastor eh. Wala pong pwedeng maglubog sa akin. Pero yung bawat isa na aking nililubog, pinare-recite ko sa kanila. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Bakit? Who loved me and gave Himself for me. Isipin niyo yun. Gave Himself for you. Bakit? Ano meron ka? At worthy ka na isakripisyo ni Jesus ang kanyang kalwalhatian para lang pagbayaran ng iyong kasalanan. Meron ka ba nagawang mabuti? To deserve that? Kung kayo po'y kapareho ko, wala po. Wala po akong dahilan na piliin niya. Ngunit habang buhay akong magpapasalamat sa Kanya, dahil sa kanyang kagandahang loob. Ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay grasya ng Diyos na natupad sa sakripisyo ni Kristo Jesus. So yung ending ng verse 20, who loved me and gave Himself for me. Kaya sabi ni Pablo, I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then yung giving Himself for me was for no purpose. But He gave Himself for me sapagkat gagawin ba ng Diyos yun? Kung merong ibang kaparaanan na maligtas tayo, ibibigay niya ang sarili niyang anak, ang kanyang bugtong na anak, na nung nasa krus ay nahiwalay sa Kanya, kung anumang gano'ng kasaglit man yun, para pagbayaran ng ating kasalanan. Gagawin ba ng Diyos Ama yun? Kung merong ibang daan, kung tayo pwedeng maligtas sa kautusan, hindi niya gagawin yun. Datapot ang kanyang grasya, ang kanyang kagandahang loob, ay ipinakita niya sa pagkamatay ng kanyang anak sa krus. So mga kapatid, malinaw ang paliwanag ni Pablo sa mga talatang ito. Ang kaligtasan ay ang pagiging matuwid sa mata ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Walang mabubuting gawa sapagkat wala po tayong mabubuting gawa. Malinaw po yun. Hindi sa pagtupad ng batas, sapagkat hindi po natin kayang tuparin ang batas. Sabi ni James sa chapter 2 verse 10, if anyone breaks any part of the law, he breaks the whole law. Hindi lang siya right minus wrong. Right minus everything. Pagka nagkaroon ka ng isang wrong, lahat ng right, mali na rin. Ang standard po ng ating Diyos ay 100%. Kaya nyo ba yon? Kasi kung hindi ninyo kaya, at hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, ay kapatid, kaibigan, lumapit na kayo ngayon din. Sapagkat walang ibang paraan ng kaligtasan kundi ito. Natanggapin natin na siya ang gumawa na ng lahat ng iyon at panampalatayanan natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At tayo ay Kanyang ililigtas. Sa ating pananalig sa Kanya, tayo ay malaya na mamuhay na ng matuwid para sa Kanyang kagalakan at kalwalhatian. Yan po ang gusto niya. Wala pong pinagkaiba yan. Halimbawa, meron po tayong kasambahay, no? Pagka tinatakot natin, maglinis ka ng ganitong oras, maglaba ka ng ganitong oras,
Now, gagawin po nila kasi nais nila na ma-retain yung kanilang trabaho. Pero walang kusa. Pag in-inspect niyo yung trabaho, parang ginawa, wag lang hindi sabihin na nagawa nila. No? Pero yung isang kasambahay na may pagmamahal sa inyo, iba po ang trabaho, di ba? Iba po ang gawa. May malasakit, may kusa, may kalidad, sapagkat ang kanilang pagsunod ay hindi dahil sa batas, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, ganyan na po tayo ngayon na nanampalataya sa Kanya. Kung kayo ay hindi pa nakakalapit sa ating Panginoon upang humingi ng Kanyang kahabagan, ang panawagan po namin sa inyo ngayon, lumapit na po kayo sa Kanya. Ang kailangan nyo lang gawin ay humingi ng tawad sa Kanya na umaapaw sa kahabagan at kapatawaran. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y tumayo. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito, na ang kaligtasan ay ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus na natatangi naming Panginoon at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, kung merong iba sa amin na naririto ngayon na hindi pa tumatawag at humihingi ng inyong kahabagan, O Diyos, kumilos po kayo sa kanilang mga puso't isipan upang sila ay lumapit sa inyo at humingi ng tawad at manalig sa inyo para kanilang matanggap ang pagiging matuwid sa inyong harapan sa pamamagitan ng kanilang pananalig kay Jesus. Gawin ninyo ito, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian at para sa inyong kagalakan. At ngayon, tanggapin natin lahat ang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan lahat sa lahat, ang pag-ibig at kagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo, at ang pakikipisan tanglaw at paggabay ng Diwang Banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat.